Hello guys, welcome back again sa atin sharing for bread of God. Today, we pray the name of the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Lord, napapasalamat ako sa iyo sa pagbigay mo sa akin ng lakas ng loob upang manaliksik sa tinatawag na kaunuran ng Biblia upang aking mapag-aralan at aking mabigyan ng kahulugan ayon sa aking sariling panampalataya sa iyo. Papasalamat ako, Lord, sa bagay na iyon na ibinahagi mo sa akin at ibinigay mo sa akin na isang aking obligasyon sa araw-araw na aking nalalabing buhay dito sa mundo. Napapasalamat ako sa iyo, Lord, sa binigay mo sa akin ng pag-uunawa sa pamaraan ng Espiritu Santo na iniwan ni Jesus Christ sa akin. Lord, napapasalamat ako sa iyo, Jesus Christ. Napapasalamat ako sa iyo dahil sa paggabay mo sa akin. Lord, napapasalamat ako sa iyo sa paggabay mo sa akin sa pamaraan ng Espiritu Santo na nananalaytay sa aking puso. Napapasalamat ako sa mga bagay na iyon na ako ay gumaling sa aking sakit dahil sa aking panampalataya at ang lahat na nangyayari sa aking buhay ay mula sa iyo. Maraming salamat, Lord. Brothers and sisters, today, babasahin ko yung pahayag kay Juan. Ito ay napakagandang mga alituntunin na dapat natin paghahandaan, yung pagbabalik ni Jesus Christ. Dahil alam naman natin na ang lahat ng mga sign ay dumarating na, kaya dapat natin alamin kung ano ba ang mga mangyayari sa mundo, sa atin. Sa pamaraan sa Biblia, dyan rin natin makikita ang mga bagay na dapat natin paghahandaan at ang mangyayari, no? So, ito siya ay ang pahayag kay Juan chapter 1 verse 1. Ito ang pahayag ng Diyos kay Jesus, kay Jesucristo, at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamagitan ng anghel. Ang layo na paghahayag na ito'y ipahatid sa mga alipin ng Diyos, ang mga bagay na malapit ng maganap. So, tayo guys, lahat ay alipin ng ating mahal na Diyos. Si Juan ay isang sumulunod o pinili ni Jesus Christ na magiging tagapagturo sa ating mga katauhan o mga alipin ng Jesus. Siya ay alipin ni Jesus Christ na binigyan ng karapatan upang magturo sa atin ng mangyayari, o may vision si Juan na ibinigay ng ating Panginoon upang ipahiwatig sa atin ang mga mangyayari, at ito ay malapit ng magaganap, dahil sa mga pangyayaring ito, ang Diyos na Ama sa langit na nagsabi kay Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ay bumaba at iniwan sa atin ang Espiritu, at siya ay bumalik muli sa Diyos na Ama at siya ay naluklok sa trono ng Diyos na Ama, Si Jesus ay ibinigay ni Heavenly Father, at si Jesus namatay sa krus dahil sa atin, sa pagtubos ng ating mga kasalanan, at ang Espiritu Santo ng Diyos ay naiwan dito sa atin. Kasama ho natin ang Diyos. Ang Diyos na Ama, ang Diyos na Anak, kag ang Diyos na Espiritu. Pagdating ng araw ng paghukom, tayo ay uuwi sa Diyos na Ama at tayo ay mapag-isa sa Kanya upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Tayo ay maghanda sa Kanyang pagbabalik. Lahat ginawa ng Diyos para sa atin, sa mga tao na mahal ng Diyos. Ginawa niya ang lahat dahil ganyang galaki ang Kanyang pagmamahal sa atin. Napakamatay siya sa cross
upang mailigtas yung mga kasalanan natin. Kaya huwag tayo manatili na mamumuhay sa kasalanan. Itong mga huling mga araw, ito ay ating paghahandaan upang salubungin natin ang mahal na Diyos, upang makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Okay, basahin ko sa verse 2. Ito ang patutuo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Yes, brothers and sisters, dahil na nakapropesiya sa Bible na malapit na maganap ang paghukom, ang pagbabalik ni Jesus Christ. No? So, sa buhay natin, napakahirap ng buhay dito sa mundo. Sobrang hirap. Napakahirap, sobrang hirap. Maraming pagod, maraming kahirapan. Ngunit ang magaganap at tayo ay sisikap upang maligtas tayo at makasama natin ang mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan, na puno ng kaligayahan. Brothers and sisters, di pa ba kayo nagsasawa sa buhay natin dito sa mundo? Napakahirap, napakapagod. Pero ang buhay na kasama ang mahal na Diyos, ang buhay na walang hanggan, yung mga pagtitiis, yung mga paghirap natin doon sa Kanya, bawing-bawi ho tayo. Kasama natin ang mahal na Diyos. Bawing-bawi ho tayo sa mga buhay na maging kasama natin ang mahal na Diyos sa ating pagkabuhay muli. Ang buhay dito sa mundo, puno ng pagod, puno ng hirap, puno ng sakit, lahat mararanasan natin. Ngunit ang buhay na kasama ang mahal na Diyos, buhay na walang hanggan. Napakaganda. Buhay na kasama ang mahal na Diyos, bawing-bawi ho tayo. Kaya sikapin natin ang pagsalubong sa mahal na Diyos na tayo ay mapili na maging tupa. Yun ang ating gagawin sa mga huling panahon na ito. Mag-focus tayo sa mahal na Diyos. Ituon natin ang atin na sarili sa mahal na Diyos, labaw sa lahat ng mga bagay sa mundo, dahil si Jesus ay malapit na babalik. Kaya dapat paghandaan natin yon upang makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Tatandaan natin, kapatid, nakasaad, ulitin ko, ito ang pahayag ng Diyos kay Jesus Christ. Sa Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipahatid sa mga alipin ng Diyos. Tayo ho ay mga alipin ng Diyos. Ang mga bagay na malapit nang magaganap. Yes, magaganap po ang tinatawag na pagbabalik ng ating mahal na Diyos. No? Ito ang patutuo ni Juan sa mga nakikita niya tungkol sa inihayag ng Diyos. At pinapatunayan ni Jesus Christ, mapalad ang mga bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang magganap. Kaya brothers and sisters, talaga nakalagay sa ating Biblia sa pahayag kay Juan ni Jesus Christ na ang lahat ay malapit nang magaganap. Ito ho yung second coming. So maganda tayo guys sa pagsalubong sa second coming. Amen.